Magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa bawat kwentong ating pinakikinggan, may mga pusong nasasaktan, may mga aral na natututunan, at may mga pag-ibig na sumusubok sa tatag ng panahon. Ngayong araw, samahan ninyo kaming buksan ang isang aklat na mag-iiwan sa atin ng isang tanong na susubok sa ating pananaw. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pamilya? Ito ba ay dugo na nananalaytay sa ating mga ugat? O ito ba ay isang pagpiling manatili, magmahal at kumalinga kahit pa ang lahat ay tila nawawala na? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwento ni Dalisay at Ginhawa. Ang huling imaheng nakatatak sa isipan ni Dalisay ay ang marahas na pagkinang ng sikat ng araw sa salamin ng isang papalayong itim na Mercedes. Isang iglap, naroon pa ito. At sa susunod, wala na. Nilamon na ng alikabok at ng walang katapusang kalsada. Naiwan sila. Kasabay ng paglalaho ng sasakyan ay ang paglalaho rin ng hangin sa mga baga ni Dalisay. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi dahil sa init, kundi dahil sa isang pamilyar na bigat. Isang kirot na mas matindi pa sa kahit anong sakit na pisikal. Ito ang sakit ng pagtataksil, ang sakit ng pagiging basura sa paningin ng sarili mong mga anak. Dalisay, narinig niya ang basag na tinig ni Ginhawa sa kanyang tabi. Ang asawa niya, ang kanyang kasama sa loob ng 50 taon, ay nakatayo roon na parang isang punong pinutulan ng mga sanga. Matatag, pero halatang wasak sa loob. Hindi makasagot si Dalisay. Ang mga salita ay tila mga bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Paano? Paano sila napunta rito? Hindi na namin kayo kayang alagaan. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang malamig na boses ni Silakbo, ang kanyang panganay. Ang mga salitang binitiwan nito na parang nagtatapon lang ng lumang dyaryo. Walang emosyon, walang pagsisisi. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natulog nang magkanyumonya si Silakbo noong 5 taong gulang pa lamang ito. Ang pakiramdam ng malamig na bimpo sa kanyang mga kamay habang pinupunasan ang nag-aapoy na noon ng anak. Ang bawat panalangin na ibinulong niya sa Diyos na handa niyang ibigay ang sariling buhay, mailigtas lang ang sa kanya. Ganito ba ang kapalit ng lahat ng iyon? Ang maiwan sa isang madilim at walang taong daan? Mga walang utang na loob. Narinig niyang ungol ni Ginhawa. Nakakuyom ang mga palad nito, nanginginig sa pinipigilang galit. Si Dagsin, nangako siyang hindi niya tayo pababayaan. Si Dagsin, ang anak nilang lalaki na laging seryoso, ang laging may plano. At ito pala ang plano niya, isang perpektong plano para alisin ang 2 pabigat sa kanyang buhay. At si Himpapawid, ang bunso, ni hindi man lang sila tinignan sa mata bago sumakay sa kotse. Ang mga mata nitong laging walang laman, ngayon ay puno ng pagkainip. Pagkainip na matapos na ang lahat. Ang sikat ng araw ay parang latigong humahampas sa kanilang balat. Ngunit hindi ito maramdaman ni Dalisay. Mas matindi ang paso sa loob ng kanyang puso. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka. Tumingin siya sa kahabaan ng kalsada. Sa unahan nila, isang tuwid na guhit ng nag-aapoy na aspalto na walang katapusan. Sa likuran, ganoon din. Walang kahit ano, walang kahit sino. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang nagbabadyang tumulo. Ngunit pinigilan niya ito. Hindi siya iiyak. Hindi sa harap ng langit na naging saksi sa kanilang kahihihiyan. Ang katahimikan ay binasag lamang ng ugong ng hangin at ng mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa kanluran, pinipinta ang langit ng kulay kahel at dugo. Isang bagong uri ng lamig,
ang gumapang sa katawan ni Dalisay. Hindi ito ang lamig ng papalapit na gabi. Ito ang lamig ng takot. Ginhawa, mahina niyang tawag. Kailangan nating gumalaw. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang asawa na nakahawak sa dibdib nito. Ang dating kulay sa mukha nito ay napalitan ng maputlang abo. Ang mga labi nito ay nagsimulang mangitim. Dalisay, ang puso ko. Hirap nitong sabi. Bago pa man makasigaw si Dalisay, bumagsak ang buong bigat ni Ginhawa sa kanyang mga nanginginig na bisig. Nagising si Ginhawa sa isang pamilyar na amoy. Ang pinaghalong amoy ng Lysol, gamot at lungkot. Ang parehong amoy na bumalot sa ospital nung mga huling araw ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay isang kisameng may mahabang bitak na parang isang ilog na natuyo. Puti. Lahat ay puti. Masyadong puti. Ang kaputian ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng pakiramdam na para siyang nasa loob ng isang kabaong. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matalim na kirot sa kanyang dibdib ang pumigil sa kanya. Dahan-dahan lang, Ginhawa. Ang boses ni Dalisay. Lumingon siya at nakita ang asawa na nakaupo sa isang upuang plastik sa tabi ng kanyang kama. Namumumugto ang mga mata nito, ngunit may bakas ng ginhawa nang makitang gising na siya. Nasaan? Nasaan tayo? Garalgal niyang tanong. Nasa isang home for the aged, sagot ni Dalisay. At sa paraan ng pagbigkas nito sa mga salitang iyon, alam ni Ginhawa na ito ay isang euphemismo para sa isang lugar na mas malala pa. Isang tricycle driver ang nakakita sa atin. Dinala ka niya rito. Sinunod lang niya ang address sa papel na iniwan ni Silakbo. Ang huling hantungan, iyon ang nakasulat sa karatula sa labas. Ayon kay Dalisay, isang pangalang dapat sana ay nagpapahiwatig ng kapahingahan. Ngunit para kay Ginhawa, ito ay parang isang hatol. Sa loob ng sumunod na mga araw, nakita ni Ginhawa ang tunay na mukha ng lugar na yon. Hindi ito isang tahanan. Isa itong bodega ng mga kaluluwang kinalimutan. Sa umaga, gigisingin sila ng isang malakas na sigaw mula sa isang nurse na pagod na sa buhay. Ang almusal ay isang malabnaw na lugaw na walang lasa. Ang tanghalian ay isang piraso ng isdang tila mas matanda pa sa kanya at isang tasang kanin. Ang bawat sulok ay may kwento ng pag-iwan. Sa tabi ng kanyang kama ay si Mang Lito na araw-araw ay naghihintay sa pagdating ng kanyang anak na lalaki. Isang anak na hindi na dumating sa loob ng 2 taon. Sa pasilyo, palaging nakaupo si Aling Nena, umiiyak habang yakap-yakap ang isang lumang litrato ng kanyang mga apo. Sinabi nila, babalik sila. Bulong sa kanya ni Mang Lito, isang hapon, habang nakatanaw sila sa bintanang rehas. Baka nalimutan lang nila ang daan. Ngunit alam ni Ginhawa ang katotohanan. Alam nilang lahat. Hindi sila nakalimutan. Sadyang pinili na silang kalimutan. Isang araw, habang sinusubukan niyang ayusin ang kumot sa kanyang kama, isang yaya ang lumapit sa kanya. "Tay, wag niyo na pong problemahin yan," sabi nito. Medyo naiirita. "Nabayaran na naman po ng mga anak niyo ang serbisyo para sa isang buong taon." Ang sabi pa nga, wag na raw silang tatawagan para hindi maistorbo. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Ginhawa na parang mga karayom na may lason. Isang buong taon. Bayad na. Isang transaksyon. Ganoon na lang pala sila ngayon. Isang obligasyong binayaran para matapos na. Gabi-gabi, naririnig niya ang mahinang pag-iyak ni Dalisay sa kabilang kama. Hindi ito nagsasalita, ngunit nararamdaman niya ang bawat hikbi, ang bawat pagtitiis. Isang gabi,
habang ang buong paligid ay nababalot na sa kadiliman. Kinapa ni Ginhawa ang kanyang maliit na bayong sa ilalim ng kama. Kinuha niya mula roon ang nag-iisang bagay na may halaga pa sa kanya. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng nara. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang kupas na litrato. Siya at isang binatang lalaki, kapwa nakangiti, sa harap ng isang maliit na karpinterya. Si Agapito, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Sa ilalim ng litrato ay isang kapirasong papel, isang lumang kasulatan ng utang, isang paalala ng panahong ang tiwala at pagkakaibigan ay sapat na. Kung nandito ka lang sana, kaibigan, bulong niya sa hangin. Kung nandito ka lang. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Pagsisisi na hindi niya hinanap ang kaibigan matapos silang paghiwalayin ng isang malaking baha. Maraming taon na ang nakalipas. Ang alaala ng pagkakaibigang yon. Ang alaala ng isang panahong mayroon pa siyang dignidad, ang nagbigay sa kanya ng isang biglaang lakas. Hindi dito magtatapos ang kanilang kwento. Kinapa niya ang kamay ni Dalisay sa dilim. Mahigpit niya itong hinawakan. Ang mga buto nito ay mararamdaman sa ilalim ng manipis na balat. Naramdaman niyang gumalaw ito. Dalisay, bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon na kahit siya ay nagulat. Aalis tayo dito. Narinig niya ang mahinang paghinga ng asawa. Mas gugustuhin kong mamatay sa labas bilang malayang tao. Pagpapatuloy niya, kaysa mabulok dito. Ang kadiliman bago ang bukang liwayway ay may kakaibang bigat. Ito ang oras kung kailan ang mga anino ay pinakamahaba at ang katahimikan ay pinakamalalim. Ito rin ang oras na pinili ni Dalisay at Ginhawa para sa kanilang pagtakas. Bawat galaw nila ay maingat, bawat paghinga ay pinipigilan. Ang langit-ngit ng lumang kama ay parang isang sigaw sa katahimikan ng dormitoryo. Suot ang kanilang mga damit na tila mas numipis pa sa loob ng ilang linggo. Tahimik silang lumabas ng silid. Sa front desk, gaya ng inaasahan ni Ginhawa, ang night nurse ay mahimbing na natutulog. Ang ulo nito ay nakasandal sa likod ng upuan, bahagyang nakabukas ang bibig. Ang susi ng pinto sa harap ay nakasabit sa isang kawit sa dingding. Si Ginhawa, kahit nanginginig ang mga kamay dahil sa nerbiyos at edad, ay kinuha ito. Ang tunog ng pagkakalansing ng susi ay halos magpatigil sa pagtibok ng puso ni Dalisay. Ngunit ang nurse ay hindi gumalaw. Nang ipasok ni Ginhawa ang susi sa seradura, isang mahinang kalawangin na tunog ang umalingaw-ngaw. Dahan-dahan, dahan-dahan. Nang bumukas ang pinto, isang malamig na hangin mula sa labas ang yumakap sa kanila. Para itong isang basbas, para itong unang hininga ng isang bagong panganak na sanggol. Malaya. Hindi sila lumingon. Naglakad lang sila palayo. Dalawang anino na, dahan-dahang nilalamon ng dilim. Pagkalipas ng ilang oras, ang dilim ay napalitan na ng liwanag. Ang malamig na hangin ay napalitan na ng nakapapasong init ng araw. Narating nila ang highway, isang malawak na ahas na gawa sa semento na walang katapusan. Ang bawat sasakyang dumadaan ay parang isang buhawi ng hangin at alikabok na nagpapaalala sa kanila kung gaano sila kaliit at kaabandona sa mundong ito. Magpahinga muna tayo, mahal, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay tuyo na parang lupa. Bawat hakbang ay isang kirot sa kanyang mga kaso-kasuan. Umupo sila sa gilid ng kalsada, sa ibabaw ng mga tuyong damo. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang kanilang mga pagod na paghinga at ang ugong ng mga sasakyang walang pakialam. Dalisay, basag ni Ginhawa sa katahimikan. Nagsisisi ka ba? Tumingin si Dalisay sa pagod na mukha ng kanyang asawa.
Ang mga guhit sa mukha nito ay tila mas lumalim. Ngunit sa mga mata nito, mayroon pa ring apoy. Hindi, matatag niyang sagot. Ang pagsisisi ay ang manatili roon. Ngunit habang tumatagal, ang apoy sa mga mata ni Ginhawa ay unti-unting namamatay. Nakita ni Dalisay ang panginginig ng mga kamay nito. Nakita niya ang pamumutla ng mga labi nito. Ang init ng araw ay tila hinihigop ang natitirang lakas sa kanyang katawan. Ginhawa? Hindi ito sumagot. Nakahawak na naman ito sa kanyang dibdib. Ginhawa, huwag! Sigaw ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Huwag ngayon, pakiusap. Sa gitna ng wala, sa ilalim ng nagbabagang araw, muling bumagsak si Ginhawa. Ngunit ngayon, walang tricycle driver. Walang tulong, sila lang. Niyakap ni Dalisay ang kanyang asawa. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Humahalo sa alikabok at pawis. Sumigaw siya. Ngunit ang kanyang sigaw ay kinain ng ingay ng highway. Nagwagayway siya ng kamay sa bawat sasakyang dumadaan. Ngunit para siyang isang multo na hindi nakikita. Ito na ba ang wakas? Dito na lang ba? Matapos ang lahat ng sakripisyo, lahat ng pagtitiis, nang halos mawalan na siya ng pag-asa, isang lumang puting hatchback. Kupas, may mga gasgas, at tila pagod na rin sa buhay. Ang dahan-dahang huminto sa kanilang tabi. Bumukas ang pinto at isang lalaking nasa edad 30 ang lumabas. Simple ang kanyang kasuotan, baka sa kanyang mukha ang pagod mula sa trabaho. Ngunit sa kanyang mga mata ay may isang bagay na halos nakalimutan na ni Dalisay na umiiral pa. Kabutihan. Diyos ko po, anong nangyari? Sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Agad siyang lumapit. Ang asawa ko, hikbi ni Dalisay. Ang puso niya, walang pag-aalinlangan. Binuhat ng lalaki si Ginhawa. Maingat, ngunit mabilis. Isakay natin siya. Dadalhin ko kayo sa ospital. Habang nasa loob ng sasakyan, habang mahigpit na hawak ang malamig na kamay ni Ginhawa, napatingin si Dalisay sa dashboard ng sasakyan. Doon, sa ibabaw ng isang maliit na sapin, ay may isang maliit na figurang kahoy na inukit sa hugis ng isang kalapati. Ang estilo ng pagkakaukit, ang kurbada ng mga pakpak, ang detalye sa mga balahibo. Pamilyar, sobrang pamilyar. Isang biglaang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Isang alaala ng isang batang Ginhawa. Tumatawa kasama ang isang kaibigan habang ang kaibigang iyon ay abala sa pag-ukit ng isang eksaktong replika ng ibon na iyon. Sino ka, iho? Nanginginig niyang tanong sa lalaki. Lumingon ito sandal. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Biyaya po ang pangalan ko. Pagdating nila sa emergency room ng pinakamalapit na ospital, mabilis na isinugod si Ginhawa sa loob. Naiwan si Dalisay sa pasilyo, nanginginig, nawawala, at nag-iisa. Ilang sandali pa, isang doktor ang lumabas. Ang mukha nito ay seryoso. Mrs., critical po ang kondisyon ng asawa ninyo. Ginagawa po namin ang lahat. Ang mga tuhod ni Dalisay ay nanghina. Napasandal siya sa pader. Muli, ang pakiramdam ng pag-iisa ay bumalik. Mas matindi pa kaysa dati. Ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Isang kamay na mainit at matatag. Lumingon siya at nakita si Biyaya, ang estranghero, ang anghel sa lumang sasakyan. Huwag po kayong mag-alala, sabi nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi ko po kayo iiwan. Lumipas ang isang linggo na parang isang mahabang, malabong panaginip para kay Dalisay.
Ang bawat araw ay isang siklo ng paghihintay, pagdarasal at pag-asa. Ang amoy ng ospital ay kumapit na sa kanyang damit at balat, isang palagiang paalala ng kawalang katiyakan. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, may isang bagay na hindi nagbago. Ang presensya ni Biyaya. Hindi siya umalis. Sa umaga, siya ang nagdadala ng mainit na kape para kay Dalisay. Sa tanghali, siya ang bumibili ng pagkain na pilit niyang ipinakakain sa matanda. At sa gabi, kapag ang mga ilaw sa pasilyo ay unti-unti nang namamatay, nakikita siya ni Dalisay na natutulog sa isang mahabang upuan gamit ang kanyang braso bilang unan. Dumating din ang asawa ni Biyaya, si Liwayway, isang babaeng may malumanay na ngiti at mga matang puno ng pag-unawa. Dala niya ay malinis na damit para kay Dalisay at isang termos ng mainit na sabaw. "Pasensya na po kayo sa asawa ko," sabi ni Liwayway isang hapon habang tinutulungan si Dalisay na ayusin ang buhok. Masyado lang po siyang matulungin, manang-mana sa kanyang yumaong ama. "Wala akong dapat ipagpaumanhin, Hija," sagot ni Dalisay. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pasasalamat. "Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin." Habang nag-uusap sila, unti-unting lumalakas ang loob ni Dalisay na itanong ang mga bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Isang gabi, habang sila na lang ni Biyaya ang naiwan sa tahimik na pasilyo, tinipon niya ang kanyang lakas. "Biyaya," panimula niya, Yung ukit na ibon sa sasakyan mo, saan mo nakuha yon?" Napangiti si Biyaya, isang ngiting may halong lungkot. "Ah, yun po ba? Gawa po yon ng tatay ko. Yun po ang palatandaan niya sa kanyang mga gawa. Mahusay po siyang karpintero." Kinagat ni Dalisay ang kanyang labi. "Ang tatay mo, taga saan nga ulit siya?" "Taga-probinsya po, Nay. Mula sa isang maliit na baryo sa tabi ng ilog. Ngunit matagal na po yon. Inanod po ng baha ang buong baryo namin noong bata pa ako. Pagkatapos noon, lumipat na kami dito sa lungsod ng Pag-asa." Ang puso ni Dalisay ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang baryo sa tabi ng ilog, isang baha, isang karpintero. Palagi niyang ikinukwento sa akin. Pagpapatuloy ni Biyaya, hindi namamalayan ang pagbabago sa ekspresyon ni Dalisay na mayroon siyang isang malaking utang na loob. Isang utang na hindi mababayaran ng pera sa isang kaibigan niya sa bayan ng mga aninag. Bayan ng mga aninag. Ang sabi niya, ang kaibigan niyang iyon ang nagbigay sa kanya ng puhunan para makapagsimula. Ngunit hindi na niya ito nabalikan para magpasalamat. Iyon po ang isa sa mga pinakamalaki niyang pagsisisi sa buhay. Hindi na makahinga si Dalisay. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan at ang larawang lumalabas ay parehong nakakamangha at nakakatakot. Ano ang pangalan ng tatay mo, iho?" Tanong niya, halos pabulong na lang. Bago pa man makasagot si Biyaya, isang nurse ang lumabas mula sa silid ni Ginhawa. "Mrs., sabi nito na may ngiti. "Gising na po si Mister at hinahanap po kayo." Nakalimutan ni Dalisay ang lahat. Agad siyang pumasok sa silid. Doon, nakita niya si Ginhawa, maputla at nangangayayat, ngunit buhay. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, puno ng pag-aalala. "Dalisay, nandito ako, mahal. Nandito lang ako," sabi niya habang hinahaplos ang kamay ng asawa. Sa wakas, pagkalipas ng ilang araw pa, sinabi ng doktor na maaari nang ilabas si Ginhawa, ngunit may isang kondisyon. Kailangan niya ng isang lugar na tahimik at walang stress para tuloy-tuloy ang kanyang paggaling, sabi ng doktor habang inaabot kay Dalisay ang mga papeles. Iwasan ang anumang bagay na maaaring magdulot ng matinding emosyon. Tumango si Dalisay, ngunit ang kanyang puso ay parang pinipiga. Isang lugar na tahimik, isang lugar na walang stress.
Saan? Saan sila pupunta? Ang kanilang bahay ay hindi na kanila. Ang kanilang mga anak ay itinapon na sila. Ang huling hantungan ay isang impyerno na hindi na nila babalikan. Nang makita ni Biyaya at Liwayway ang kawalan ng pag-asa sa mga mata ni Dalisay, nagkatinginan sila. Isang tingin na puno ng pag-unawa at isang desisyon na sabay nilang binuo. Habang nag-aayos si Dalisay ng iilang gamit na naipon nila sa ospital, lumapit sa kanya si Liwayway. Nay Dalisay, mahina nitong sabi. Tumigil si Dalisay sa kanyang ginagawa. Ang bigat ng mundo ay tila na sa kanyang mga balikat. Wala kaming mapupuntahan, Hija. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, narinig ni Dalisay ang boses ni Biyaya mula sa kanyang likuran. Isang boses na kalmado, ngunit matatag. Mayroon po. Lumingon si Dalisay. Nakatayo roon sina Biyaya at Liwayway, magkahawak kamay. Sa amin po kayo tutuloy. Ang mga salita ay binitiwan ng simple, ngunit para kay Dalisay, ang mga ito ay mas malakas pa sa isang kulog. Ang mga salita ni Biyaya ay nanatiling nakalutang sa hangin, na parang isang alok na napakaganda para maging totoo. Tinitigan sila ni Ginhawa mula sa kanyang kama sa ospital. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pinaghalong pagkalito at pag-aalinlangan. Iho, Hija, simula ni Ginhawa, ang kanyang boses ay mahina pa rin, ngunit malinaw. Hindi maaari. Sobra-sobra na ang naitulong ninyo sa amin. Pabigat lang kami sa inyo. Ang salitang pabigat. Ang parehong salitang ginamit ng kanilang mga anak. Ang salitang iyon ay parang isang tinik na nakabaon sa lalamunan ni Dalisay. Ngunit si Liwayway ay lumapit at umupo sa gilid ng kama ni Ginhawa. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ng matanda, isang hawak na puno ng init at respeto. Tay Ginhawa, malumanay niyang sabi, at ang pagtawag niya ng Tay ay nagpadala ng isang kakaibang kilabot sa puso ng matanda. Alam niyo po, matagal na po kaming pangarap ni Biyaya na magkaroon ng isang buong pamilya, isang bahay na may mga magulang na aalagaan, na pagsisilbihan. Pareho po kaming ulila na sa mga magulang. Dagdag ni Biyaya, ang kanyang boses ay may bahid ng lungkot. Kapag nakikita po namin kayo, parang ibinalik sa amin ng Diyos ang mga magulang na matagal na naming hindi nakakasama. Ang sinseridad sa kanilang mga salita ay hindi maikakaila. Walang bahid ng pag-aalinlangan, walang pagkukunwari. Ito ay isang alok na hindi nagmula sa awa, kundi sa isang bagay na mas malalim. Isang pangungulila para sa pamilya. Walang nagawa sina Dalisay at Ginhawa, kundi ang tumango. Ang kanilang mga puso ay umaapaw sa mga emosyon na hindi nila kayang isatinig. Ang pasasalamat ay hindi sapat na salita. Ang bahay ni Biyaya at Liwayway ay simple lamang, maliit, ngunit malinis at puno ng buhay. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga litrato ng kanilang kasal at mga masasayang alaala. Sa bintana, may mga nakasabit na halamang gumagapang na nagbibigay ng berdeng kulay sa loob ng tahanan. Inihanda nila ang nag-iisang ekstrang silid para sa dalawang matanda. Hindi ito malaki, ngunit ang kama ay malambot, ang mga kumot ay mabango, at ang sinag ng araw sa umaga ay malayang pumapasok sa bintana. Ito na po muna ang magiging silid ninyo, sabi ni Liwayway na may ngiti. Pasensya na po kung medyo masikip. Hija, ito ay isang palasyo, sagot ni Dalisay, habang hinahaplos ang malinis na punda ng unan. Sa unang gabi, habang nakahiga sa kanilang bagong silid, hindi agad nakatulog si Ginhawa. Pinakinggan niya ang mga tunog ng bahay, ang mahinang hilik ni Biyaya mula sa kabilang kwarto, ang tunog ng refrigerator sa kusina, ang kaluskos ng mga dahon sa labas. Ito ang mga ordinaryong tunog ng isang tahanan,
Mga tunog na matagal na niyang hindi narinig nang may kapayapaan. Naramdaman niyang gumalaw si Dalisay sa tabi niya. "Gising ka pa, mahal?" Bulong nito. "Hindi ako makapaniwala," sagot ni Ginhawa, "na may mga tao pa palang katulad nila." Ang unang umaga ay mas nakakapanibago. Nagising si Ginhawa sa amoy ng sinaing at pritong itlog. Paglabas niya ng silid, nakita niya si Liwayway na abala sa paghahanda ng almusal. "Magandang umaga po, Tay." Masayang bati nito. "Sakto po ang gising ninyo. Kain na po tayo." Sa hapagkainan, 4 silang nakaupo. Si Biyaya ay naglalagay ng kanin sa plato ni Ginhawa. Si Liwayway ay nagtitimpla ng kape para kay Dalisay. Ang usapan ay magaan, puno ng mga kwento tungkol sa trabaho ni Biyaya sa construction at sa maliit na panaderya ni Liwayway. Mayroong pagtawa, mayroong pag-aalala, mayroong init. Ito ang pamilya. Ang pamilyang matagal nang ninakaw sa kanila. Habang kumakain, hindi napigilan ni Ginhawa na muling tanungin ang bagay na gumugulo sa kanyang isipan mula pa noong nasa ospital sila. "Biyaya," sabi niya, maingat na inilapag ang kanyang kutsara. "Pasensya ka na sa pagkausyoso ko, anak. Pero ano nga ulit ang buong pangalan ng tatay mo?" Nag-angat ng tingin si Biyaya mula sa kanyang plato. "Agapito po." Simpleng sagot niya. "Agapito Salazar." Ang pangalan, Agapito Salazar. Ang pangalan ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ang pangalan sa lumang kasulatan ng utang na nakatago sa kanyang kahon na kahoy. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Ginhawa. Ang mga alaala ay bumuhos na parang isang rumaragasang ilog. Ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga tawanan, ang kanilang huling pag-uusap bago ang malaking baha. Ang hawak niyang kutsara ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa biglang tumahimik na kusina. "Tay, ayos lang po kayo?" Tanong ni Liwayway puno ng pag-aalala. Ngunit si Ginhawa ay hindi makasagot. Nakatitig lang siya kay Biyaya, ang anak ng kanyang nawawalang kaibigan, ang bunga ng isang pagkakaibigang inakala niyang tinangay na ng panahon. At sa mga mata ni Biyaya, nakita niya ang parehong kabutihan at katapatan na nakita niya sa mga mata ni Agapito noon. Ang tadhana. Paano ito nangyari? Ang sumunod na buwan ay lumipas na parang isang panaginip na ayaw nang magising ni Dalisay. Ang bahay ni Biyaya at Liwayway ay naging isang tunay na santuaryo. Dito, ang bawat araw ay hindi isang pasanin, kundi isang biyaya. Si Ginhawa, sa ilalim ng masugid na pag-aalaga ni Liwayway at sa kapaligirang walang tensyon, ay unti-unting nanumbalik ang lakas. Nagbalik ang kulay sa kanyang mga pisngi at ang sigla sa kanyang mga mata. Sa umaga, tinuturuan niya si Biyaya ng mga simpleng pagkakarpintero sa likod bahay na ginagamit ang mga lumang kasangkapan na minana pa ni Biyaya sa kanyang ama. At sa pagitan ng pagpuputol ng kahoy at pagpupukpok ng pako, ibinabahagi ni Ginhawa ang mga kwento tungkol sa pagkakaibigan nila ni Agapito. Si Dalisay naman ay muling natagpuan ang kanyang sarili sa kusina. Hindi na ito isang lugar ng reklamo at pagtitipid, kundi isang lugar ng pagmamahal. Itinuro niya kay Liwayway ang mga sikretong resipe ng kanyang ina at ang kanilang tawanan habang nagluluto ay pumupuno sa buong kabahayan. "Nay, ang sarap po talaga ng adobo ninyo." Puri ni Biyaya isang gabi habang naghahapunan. "Parang luto ng isang anghel." Napangiti si Dalisay, isang ngangiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Naku, binobola mo na naman ako, anak." "Anak." Ang salitang yon ay natural nang lumalabas sa kanilang mga bibig. Hindi na nila kailangang pilitin. Isang maaliwalas na umaga, habang nagdidilig ng mga halaman si Dalisay sa munting hardin sa harap ng bahay, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig.
ang ugong ng motorsiklo ng kartero. "Magandang umaga po," bati ng kartero, isang binatang lalaki na palaging nakangiti. "Magandang umaga rin sa'yo, Lito," sagot ni Dalisay. "May sulat po para kay Ginoong Ginhawa," sabi ng kartero habang kinukuha ang isang makapal at mukhang opisyal na sobre mula sa kanyang bag. Medyo nalito po ako. Ang nakalagay kasing address dito ay sa bayan ng mga Aninag. Pero may nakasulat na forwarding address dito sa lungsod ng Pag-asa. Matagal na po namin itong hinahanap. Inabot ng kartero ang sulat kay Liwayway na sakto namang papalabas ng bahay para magtapon ng basura. "Salamat, Lito," sabi ni Liwayway. Tinitigan ni Liwayway ang sobre. May selyo ito ng isang kilalang law firm sa Maynila. Ang pangalan ni Ginhawa ay nakasulat sa magandang pluma. "Nay, para po kay tatay," sabi niya. Iniabot ang sulat kay Dalisay. Kinuha ito ni Dalisay. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib habang hawak ang sobre. Mabigat ito. At ang pakiramdam niya ay mabigat din ang dalang balita nito. Bakit magpapadala ng sulat ang isang law firm sa kanila? May problema ba? May utang ba silang hindi pa nababayaran? Ano kaya ito? Bulong niya. Baka po tungkol sa SSS niya? Hula ni Liwayway. Pumasok sila sa loob. Si Ginhawa ay mahimbing na natutulog sa silya sa sala. Pagod mula sa pag-aayos ng isang sirang upuan kaninang umaga. Ayaw naman siyang gisingin ni Dalisay para lang sa isang sulat na marahil ay hindi naman mahalaga. "Ilapag mo na lang muna dyan sa mesa, Hija," sabi ni Dalisay. "Gigisingin ko na lang siya mamaya para sa tanghalian." Inilapag ni Liwayway ang sobre sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng sofa sa ilalim ng isang florera na may sariwang mga bulaklak. Doon, ang liham mula sa nakaraan ay tahimik na naghintay, isang piraso ng papel na may kakayahang baguhin ang lahat. Lumipas ang ilang oras, naghanda na sina Dalisay at Liwayway ng tanghalian. Ang amoy ng nilagang baka ay nagsimulang pumuno sa hangin. Dahan-dahang iminulat ni Ginhawa ang kanyang mga mata. Nag-inat siya at ngumiti. "Amoy pa lang, ulam na," biro niya. Gising na pala ang hari ng tahanan. Nakangiting sabi ni Dalisay, "Halika na, kumain na tayo." Habang papunta sa hapagkainan, napansin ni Ginhawa ang sobre sa mesa. "Ano yan?" Sulat para sa'yo, mahal. Galing daw sa isang abogado?" sagot ni Dalisay. Kinuha ito ni Ginhawa. Kumunot ang kanyang noo. Wala siyang kilalang abogado. Pinunit niya ang sobre ng may pag-iingat. Inilabas niya ang makakapal na papel sa loob. Nagsimula siyang magbasa. Habang binabasa niya ang mga unang linya, ang kanyang mukha ay unti-kititeng maglimi. Ay unti-unting nagbago. Ang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng pagkalito. Pagkatapos ay pagtataka. At sa huli, purong pagkabigla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang mga papel ay halos mahulog mula sa kanyang hawak. "Ginhawa, anong problema?" Nag-aalalang tanong ni Dalisay. Hindi sumagot si Ginhawa. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlalaki. Ang bibig nito ay bahagyang nakabukas. Para siyang nakakita ng multo. Itinaas niya ang nanginginig na daliri at itinuro ang isang pangungusap sa papel. "Basahin mo, Dalisay. Pakiusap, basahin mo." Ang mga salita sa papel ay parang mga langgam na gumagapang, nagkakagulo sa paningin ni Ginhawa. Paulit-ulit niyang binasa ang mga ito, ngunit ang kanyang isipan ay tumatangging unawain ang kahulugan. Kinuha ni Dalisay ang sulat mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang sarili niyang boses ay halos hindi niya makilala nang basahin niya ito ng malakas. Alinsunod sa huling habilin ni Don Sebastian Villena, ang kanyang malayong pamangkin na si
Ginhawa ay itinalaga bilang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanyang mga ari-arian. Huminto si Dalisay. Kailangan niyang huminga. Tumingin siya kay Ginhawa. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung totoo ba ang kanilang nababasa. Tumangulang si Ginhawa. Hudyat na ipagpatuloy niya. Kasama na rito ang 10 dentong gusali sa sentro ng lungsod at ang bank account na may kabuuang halaga na. Muling huminto si Dalisay. Napalunok siya. Ang mga numero ay tila ayaw lumabas sa kanyang bibig. Magkano, Dalisay? Tanong ni Biyaya, na ngayon ay nakatayo na sa kanilang likuran, kasama si Liwayway, kapwa na babalot ng tensyon. 20 milyong piso. Katahimikan. Isang katahimikan na napakabigat, na parang kayang bumasag ng salamin. Napaawang ang bibig ni Liwayway. Si Biyaya ay napasandal sa dingding. Tila nawalan ng hangin. 20 milyon. Ang numerong yon ay napakalaki. Napaka-imposible na para itong isang salita mula sa ibang lengguwahe. Ang unang pumasok sa isip ni Ginhawa ay isang salita. Malaya. Malaya na tayo, Dalisay. Bulong niya. Isang ngiti ang unti-unting sumisibol sa kanyang mga labi. Hindi na natin kailangang mag-alala. Hindi na tayo magiging pabigat kahit kanino. Ngunit habang binabasa ni Dalisay ang mga hululing bahagi ng sulat, ang ngiti sa mukha ni Ginhawa ay unti-unting naglaho. Ang mga liham na ito, basag ang boses ni Dalisay, ay maraming beses na ipinadala sa aming dating tirahan sa bayan ng mga Aninag sa loob ng nakaraang 2 taon. 2 taon. Ang 2 taon na yon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Ginhawa. Isang sampal na nagpagising sa kanya mula sa isang mahabang pagkakatulog. Biglang, ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan na ayaw niyang buuin noon ay biglang nagkabit-kabit sa isang nakakakilabot na larawan. Ang biglaang pagiging malamig ni Silakbo. Hindi na namin kayo kayang alagaan. Ang hindi maipaliwanag na pagmamadali ni Dagsin, kailangan na itong matapos. Ang katahimikan ni Himpapawid, ang kanyang pag-iwas ng tingin. Hindi iyon dahil sa pagod. Hindi iyon dahil sa hirap ng buhay. Hindi iyon dahil sa mga gamot. Ito ay isang plano. Isang malamig, kalkulado, at napakasamang plano. Alam nila, bulong ni Ginhawa, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong uri ng sakit. Isang sakit na mas matindi pa sa kanyang atake sa puso. Dalisay, alam nila. Tumingin siya sa kanyang asawa at nakita niya sa mga mata nito ang parehong masakit na katotohanan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Dalisay, ngunit hindi ito mga luha ng saya. Ito ay mga luha ng isang inang pinagtaksilan sa paraang hindi niya kailanman inakala na posible. Tinago nila ang mga sulat. Sabi ni Ginhawa, ang kanyang boses ay unti-unting tumataas sa galit at pait. Hinintay nila tayong mamatay. Kaya nila tayo itinapon. Itinapon nila tayo na parang mga basahan para makuha nila ang lahat ng ito. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa pag-abandona dahil ang pag-abandona ay nangangahulugang wala silang pakialam. Ngunit ito ay mas masahol. Ito ay nangangahulugang mayroon silang pakialam, hindi sa kanila, kundi sa pera. Ang 20 milyon ay hindi na parang isang biyaya. Ito ay parang isang sumpa. Isang sumpa na naglantad sa tunay na kulay ng kanilang mga anak. Mga halimaw na nagkukubli sa ilalim ng balat ng dugo at laman. Napasubsob si Dalisay sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Hindi na niya kaya. Ang sakit ay sobra-sobra na. Naramdaman ni Ginhawa ang pagbagsak ng sarili niyang mundo. Ang pera ay walang halaga. Ang mga bahay ay walang kwenta. Ang lahat ng yaman sa mundo ay hindi kayang punan
ang butas na nilikha ng kanilang mga anak sa kanilang mga puso. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, naramdaman nila ang dalawang presensya. Inilagay ni Liwayway ang kanyang mga braso sa paligid ni Dalisay. Niyakap ito ng mahigpit na parang isang tunay na anak na dumadamay sa kanyang ina. Si Biyaya naman ay tumayo sa likod ni Ginhawa at marahang ipinatong ang kamay sa balikat nito. "Ang pera ay papel lang po, Tay," mahinang sabi ni Biyaya. Ang kanyang boses ay matatag. "Ang pamilya, dito po iyon." Sa mga salitang iyon, mas lalong napaiyak si Ginhawa dahil sa isang iglap naging napakalinaw ng lahat. Ang tunay niyang kayamanan ay hindi ang 20 milyon. Ang tunay niyang kayamanan ay ang 2 taong ito na nagbukas ng kanilang tahanan at puso nang wala silang kahit ano. Ngunit habang sila ay magkakayakap sa gitna ng sala, isang bagong pamilyang binuo ng tadhana at kabutihan, isang ugong mula sa labas ang pumutol sa kanilang sandali. Isang ugong ng isang mamahaling makina, isang ugong na napakapamilyar. Sumilip si Biyaya sa bintana. Ang kanyang mukha ay biglang nagsalubong. May bisita po kayo," sabi niya. Ang kanyang boses ay nagbabadya ng panganib. Dahan-dahang tumayo si Ginhawa at Dalisay. Lumapit sila sa bintana. At doon, sa harap ng maliit at simpleng bahay ni Biyaya, pumarada at dahan-dahang namatay ang makina ng isang makintab, arogante, at napakapamilyar na itim na Mercedes. Ang itim na Mercedes ay hindi lang isang sasakyan. Para kay Dalisay, ito ay isang dambuhalang itim na anino na biglang lumitaw upang lamunin ang munting liwanag na kasisimula pa lang nilang matagpuan. Ang makintab at aroganteng sasakyan ay tila isang insulto sa simple at tahimik na kalsadang iyon, isang paalala ng isang mundong puno ng kasakiman na pilit nilang tinatakasan. Paano? Iyon ang tanging salitang namutawi sa mga labi ni Dalisay, isang bulong na puno ng pagtataka at takot. "Pera, Dalisay," mapait na sagot ni Ginhawa na nakatayo sa tabi niya. Ang mga mata ay nakapako rin sa sasakyan. Kayang bilhin ng pera ang lahat, pati na ang lokasyon ng 2 matandang gusto na sanang maglaho. At pagkatapos, isa-isang bumukas ang mga pinto. Unang lumabas si Dagsin mula sa driver's seat. Ang bawat kilos niya ay kalkulado. Inayos niya ang kanyang mamahaling kurbata, isinara ang pinto ng walang ingay, at tumayo roon na parang isang general na sinusuri ang larangan ng digmaan. Sumunod si Silakbo. Bumaba siya na parang isang reyna na bumababa mula sa kanyang karwahe. Ang takong ng kanyang sapatos ay kumalansing sa semento. Isang tunog na matalim at mapagmataas. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang maskara ng malamig na determinasyon. At huli, si Himpapawid. Tamad na bumaba mula sa likod, nag-uunat at humihikab na para bang naistorbo lang ang kanyang pagkakatulog. Naglakad silang tatlo patungo sa maliit na tarangkahan. Hindi ito ang lakad ng mga anak na uuwi sa kanilang mga magulang. Ito ang lakad ng mga maniningil ng utang. Ito ang lakad ng mga lobong natunton na sa wakas ang kanilang biktima. Mula sa siwang ng kurtina, pinagmasdan sila ni Dalisay. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol. Napakabilis, napakalakas. Nakita niya ang pagbabago sa kanila. Hindi na sila payat dahil sa pag-aalala. Si Dagsin ay mas lumaki ang katawan. Ang mga hikaw ni Silakbo ay kumikinang sa sikat ng araw. Maging si Himpapawid ay nakasuot ng isang designer shirt. Nabuhay sila ng maayos, naisip ni Dalisay. At ang realisasyong yon ay sinamahan ng isang matinding kirot. Nabuhay sila
ng maayos dahil itinapon nila kami. Nandito na sila, sabi ni Ginhawa. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matigas na parang bakal. Ang takot na naramdaman niya kanina ay napalitan na ng isang tahimik at nag-aapoy na galit. Alam ko, sagot ni Dalisay. Ang kanyang kamay na nakahawak sa kurtina ay hindi gumagalaw. Wala na akong luhang ilalabas para sa kanila. Ginhawa, naubos na. Nagkatinginan sila ng kanyang asawa. Isang tingin na puno ng sakit, ngunit puno rin ng isang bagong tuklas na lakas. Sa loob ng maraming dekada, tiniis nila ang lahat para sa kanilang mga anak. Ngayon, sa harap ng kanilang tahanan, sa harap ng pamilyang tunay na kumalinga sa kanila, alam nilang kailangan na nilang tumayo para sa kanilang sarili. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay binasag ng isang tunog, ang tunog ng doorbell. Isang tunog na ordinaryo sa ibang araw, ngunit ngayon ay parang isang hatol ng kamatayan. Umalingaw-ngaw ito sa maliit na bahay, isang anunsyo na ang mga lobo ay nasa tarangkahan na. Huminga ng malalim si Dalisay. Pinakawalan niya ang kurtina. Kinuha niya ang kamay ni Ginhawa. Ang kanilang mga palad ay parehong malamig, ngunit mahigpit ang hawak. Harapin natin sila, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon. Isang katahimikang nakakatakot. Tumango si Ginhawa at magkasama, sa huling pagkakataon, naglakad sila upang harapin ang mga anak na matagal nang nawala sa kanila. Pagbukas ni Dalisay ng pinto, isang pader ng katahimikan ang sumalubong sa kanya. Nakatayo sa labas ang kanyang 3 anak. Ang kanilang mga mukha ay mga perpekteng maskara na inihanda para sa isang dula. Si Dagsin, may pilit ng ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Si Silakbo, may ekspresyon ng pekeng pag-aalala. Si Himpapawid, nakatingin sa kung saan, tila naiinip. Si Dagsin ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay sinanay na maging malumanay. Sa likod ni Dalisay, lumitaw si Ginhawa. Ang kanyang presensya ay parang isang matibay na pader. Hindi siya nagsalita. Nagmasid lang siya. Nag-alala kami sa inyo. Pagpapatuloy ni Silakbo. Sinusubukang umarte na parang siya ang biktima. Bigla na lang kayong nawala sa home. Hindi niyo alam kung gaano kami natakot. Isang maikli at mapaklang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Ginhawa. Takot? O baka naman, inis dahil hindi kami namatay ayon sa inyong plano? Ang maskara ni Silakbo ay bahagyang gumuho. Hindi yan totoo. Ginawa namin yon para sa ikabubuti ninyo. Ang ikabubuti namin? Sabi ni Dalisay at nagulat siya sa sarili niyang boses. Wala na ang panginginig. Wala na ang pagmamakaawa. Ito ay malamig at matalim. Ang ikabubuti namin ay ang mabulok sa lugar na yon habang hinihintay ninyo ang aming pera. Sa wakas, natanggal ang mga maskara. Ang mukha ni Dagsin ay tumigas. Nalaman na pala ninyo. Hindi yun isang tanong. Iyon ay isang pahayag. Oo, Dagsin, sagot ni Ginhawa. Nalaman na namin ang lahat. Ang 2 taon ng inyong pagsisinungaling. Ang bawat sulat na itinago ninyo. Ang bawat pekeng pag-aalala. Lahat. Kung gayon, mas mapapadali ang usapan, sabi ni Silakbo. Ang kanyang tunay na kulay, ang kulay ng kasakiman, ay lumabas na. Nandito kami para iuwi kayo, para maging isang buong pamilya ulit. Pamilya, ulit ni Dalisay. Ang salita ay parang lason sa kanyang dila. Wala na kayong pamilya rito? Sa gitna ng tensyonadong pagtatalo, isang bagong boses ang narinig mula sa loob ng bahay. Isang boses na kalmado, ngunit puno ng awtoridad. May problema po ba rito? Lumabas si Liwayway mula sa likuran ni Dalisay. Tumayo siya sa kanilang pagitan. Isang maliit na babae na may malaking tapang.
Tiningnan niya ang tatlong magkakapatid. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot. Tiningnan siya ni Silakbo mula ulo hanggang paa na may halong pagkamuhi at pangmamata. At sino ka naman? Bago pa man makasagot si Liwayway, inilagay ni Dalisay ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Isang simpleng kilos, ngunit isang malakas na deklarasyon. Siya'y si Liwayway, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang anak namin. Ang salitang anak ay tumama sa tatlong magkakapatid na parang isang malakas na sampal. Napatawa ng mapakla si Dagsin. Anak, nag-ampon kayo ng pulubi? Ang pagiging anak ay wala sa dugo, Dagsin. Matatag na sagot ni Liwayway. Nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Nasa puso yan, nasa pag-aalaga, at higit sa lahat, nasa pananatili kapag ang lahat ay umaalis na. Ang mga salita ni Liwayway ay parang mga punyal. Hindi na nakapagtimpi si Himpapawid. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng emosyon. Purong pagkainip at kasakiman. Pwede ba? Tama na ang drama. Sigaw niya. Alam naming mayaman na kayo. Kaya kami nandito. Amin ang perang yon. At sa kanyang pag-amin, ang huling hibla ng pag-asang mayroon pa si Dalisay para sa kanyang mga anak ay tuluyan ng naputol. Ngunit bago pa man may makasagot, isang boses na mas malakas pa ang umalingaw-ngaw. Sa pagkakaalam ko, ang pera ay sa kanila, sabi ni Biyaya, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ni Liwayway. Ang kanyang mga braso ay nakaprotekta sa kanyang asawa. At ang pamilya nila ay kami. Ang eksena ay nakapako. Sa isang panig, ang 3 taong pinag-ugnay ng dugo at kasakiman. Sa kabilang panig, ang 4 na taong pinag-ugnay ng tadhana at pagmamahal. Sa gitna ng lahat, si Himpapawid, na walang pasensya at walang modo, ay tumingin kina Biyaya at Liwayway na may pagkasuklam. Magkano ba ang gusto nyo para iwanan nyo sila? Ang tanong ni Himpapawid ay lumapag sa gitna ng tensyon na parang isang bombang sumabog sa katahimikan. Magkano? Ang isang salita na naglantad sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Lahat ay may presyo, lahat ay mabibili. Sa isang iglap, ang galit at sakit na nararamdaman ni Dalisay ay naglaho. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malakas pa. Awa. Naaawa siya sa kanila. Naaawa siya sa 3 taong ito na dating mga sanggol sa kanyang bisig na ngayon ay mga estrangherong napakayaman sa material na bagay, ngunit pulubi sa lahat ng tunay na mahalaga. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Biyaya. Hindi ito tawa ng saya, kundi tawa ng isang taong hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi mo maiintindihan, sabi niya kay Himpapawid, dahil ang mga bagay na may halaga sa amin ay ang mga bagay na wala kang pakialam. Ngunit si Dalisay ang siyang nagbigay ng huling salita. Huminga siya ng malalim. Ang lahat ng bigat na pinasan niya sa loob ng maraming taon, ang mga gabing walang tulog, ang mga luhang tahimik, ang mga salitang hindi nasabi, ay tila nagtipon-tipon sa isang huling bugso ng lakas. Tumayo siya ng diretso. Ang kanyang maliit na katawan ay tila nagkaroon ng bigat ng isang bundok. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanyang mga anak. Sa huling pagkakataon, hindi bilang isang ina na nasasaktan, kundi bilang isang hukom na maglalabas ng hatol. Kay Silakbo, na ang mukha ay puno ng pagkainip. Kay Dagsin, na ang mga mata ay malamig na parang yelo. Kay Himpapawid, na ang buong pagkatao ay isang malaking kawalan. Tapos na, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay may bigat ng bato. Ang pag-uusap na ito ay tapos na. Hindi ka pwedeng magdesisyon ng ganyan, ma. Sigaw ni Silakbo. Ang kanyang kontrol ay nawawala na. May karapatan kami. Kami ang tunay niyong pamilya. Pamilya? Ulit ni Dalisay. At sa pagkakataong ito,
Ngumiti siya. Isang ngiting walang bakas ng saya. Isang ngiting puno ng katotohanan. Ang pamilya ko, sabi niya. At lumingon siya sa likuran. Nakita niya si Ginhawa. Nakatayo pa rin ng matatag. Nakita niya si Biyaya at Liwayway. Magkahawak kamay. Handang harapin ang lahat para sa kanila. Ang pamilya ko ay ang mga taong nanatili noong wala akong maibigay. Ang pamilya ko ay ang mga taong nagbigay sa amin ng tahanan nang itapon ninyo kami. Ang pamilya ko ay ang mga taong hindi nagtanong kung magkano, kundi nagtanong kung kumusta na kami. Bumaling siyang muli sa tatlo. Ang kanyang nangiti ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyong hindi pa nila kailanman nakita sa kanya. Isang ekspresyon ng pagtatapos. Kaya ngayon, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay hindi tumaas, ngunit ito ay tumagos sa hangin na parang isang patalim. Lumayas kayo. Ano? Bulong ni Dagsin, hindi makapaniwala. Sinabi kong lumayas kayo. Ulit ni Dalisay, mas malinaw, mas matatag. Lumabas kayo sa pamamahay na ito. Lumabas kayo sa aming buhay. Wala na kayong mga magulang at kami. Wala na kaming mga anak na katulad ninyo. Sa unang pagkakataon, ang tatlong magkakapatid ay natigilan. Walang isasagot ang kanilang mga plano, ang kanilang mga pekeng luha, ang kanilang mga banta. Lahat ay nawalan ng bisa sa harap ng isang katotohanang hindi nila matitinag. Ang katotohanan na sila ay nabigo. Hindi pa tayo tapos, banta ni Silakbo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang tumatalikod sila. Idedemanda namin kayo. Sige, mahinahong sagot ni Ginhawa. At ikwento ninyo sa hukom ang lahat. Ikwento ninyo kung paano ninyo kami iniwan sa kalsada. Tingnan natin kung sino ang papanigan niya. Ang banta ay nawalan ng talab. Isa-isang sumakay ang tatlo sa kanilang itim na Mercedes. Ang pagsara ng mga pinto ay marahas at puno ng galit. Pinaandar ni Dagsin ang makina at sa isang iglap, ang itim na anino ay mabilis na naglaho. Dala ang kanilang kasakiman at kabiguan. Naiwan ang katahimikan. Nanghina ang mga tuhod ni Dalisay. Napakapit siya sa braso ni Ginhawa. Ang lakas na ipinakita niya kanina ay biglang nawala. Napalitan ng isang matinding pagod. Naramdaman niya ang mga yakap ni Biyaya at Liwayway. Tapos na, Nay. Bulong ni Liwayway. Tapos na. Tumingin si Dalisay sa kanila, ang kanyang tunay na pamilya. Tumingin siya sa maliit na bahay na naging kanyang kanlungan. Tumingin siya sa asawa na kasama niya sa hirap at ginhawa. Isang ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Sa pagkakataong ito ay totoo. Ito ay malaya. Tara na, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kapayapaan. Umuwi na tayo. At magkakasama, pumasok sila sa loob. Isinasara ang pinto sa isang nakaraang puno ng sakit at binubuksan ito sa isang hinaharap na puno ng pag-asa. Ang opisina ni Attorney De Castro ay amoy ng lumang papel, mamahaling kahoy at katahimikan. Para kay Ginhawa, ito ay isang mundo na napakalayo mula sa ingay ng highway at sa amoy ng kamatayan sa huling hantungan. Dito, ang bawat salita ay may bigat at ang bawat pirma ay may kapangyarihan. Nakatayo sila sa harap ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Sina Ginhawa at Dalisay at sa tabi nila, sina Biyaya at Liwayway. Kung gayon, malinaw na ang lahat. Sabi ni Attorney De Castro, isang may edad ng lalaki na may mabait na mga mata sa likod ng kanyang salamin. Ang mana ni Don Sebastian Villena ay opisyal at legal nang nasa inyong pangalan, Ginoo at Ginang Ginhawa. Tumango si Ginhawa. Ang mga salitang yon na dapat sana ay nagdulot ng matinding kagalakan ay nagbigay lamang sa kanya ng isang pakiramdam ng kapayapaan. Ang pera ay hindi na isang premyo.
Ito ay isang responsibilidad. Mayroon pa pong isang bagay, attorney, mahinahon na sabi ni Dalisay, at sa kanyang boses, narinig ni Ginhawa ang parehong determinasyon na ipinakita nito sa harap ng kanilang mga anak. Nais po naming gumawa ng isang bagong testamento. Nag-angat ng tingin ang abogado. May bahagyang pagtataka, ngunit puno ng respeto. Sige po, nakikinig po ako. Habang nagsasalita si Dalisay, ang isip ni Ginhawa ay lumipad. Tinitigan niya ang 4 na taong kasama niya sa silid na yon. Ang kanyang asawa na ang katatagan ay higit pa sa bakal. At ang 2 batang ito na sa loob lamang ng ilang buwan ay nagturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng pamilya. Isang bagay na hindi nagawa ng 3 niyang anak sa loob ng buong buhay nila. At nais po naming gamitin ang malaking bahagi ng yaman, narinig niyang sabi ni Dalisay, upang magtayo ng isang pundasyon, isang tunay na tahanan para sa mga matatandang inabandona at kinalimutan, isang lugar na may dignidad, pagmamahal at pag-aalaga. Idinugtong ni Ginhawa ang kanyang salita at gusto naming sinabiyaya at liwayway ang mamahala nito. Ang 2 bata ay kapwa na bigla. Pero, Tay, Nay, nagsimulang magsalita si Biyaya. Hindi po kami karapat-dapat. Kayo ang pinakakarapat-dapat, anak. Putol ni Ginhawa. Ang kanyang boses ay puno ng hindi matitinag na paniniwala. Dahil alam ninyo kung ano ang halaga ng pag-aalaga na hindi hinihinga ng kapalit. Walang nagawa sina Biyaya at Liwayway kundi ang tumango. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat at ng bigat ng responsibilidad na malugod nilang tinanggap. Inilatag ng abogado ang isang blangkong papel. Kung gayon, paano po natin hahatiin ang mga ari-arian? Nagkatinginan sina Dalisay at Ginhawa. Isang tingin lang, isang tango lang, hindi na nila kailangan pang mag-usap. Ang kanilang mga puso at isipan ay iisa na. Ang lahat, sabi ni Ginhawa, ay mapupunta sa pundasyon at sa pangalan ni Biyaya at Liwayway. Tumigil sandal ang abogado. Inayos ang kanyang salamin. Paumanhin po sa aking pagtatanong. Pero, paano po ang inyong mga tunay na anak? Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Para sa bawat isa sa kanila, sabi ni Dalisay, ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng galit. Nais naming iwanan ng halagang 1 piso. 1 piso. At kasama ng 1 piso, dagdag ni Ginhawa, ay isang maikling sulat. Ano po ang isusulat natin? Tanong ng abogado. Tumingin si Ginhawa sa malayo, sa bintana, na parang nakikita niya ang isang mahabang kalsada. Isulat mo, sabi niya, na iniiwan namin sa kanila ang eksaktong halaga na ibinigay nila sa amin noong kami ang higit na nangangailangan. Ang mga salita ay tumagos sa puso ng lahat ng nasa silid na yon. Nang iabot ng abogado ang pluma kay Ginhawa para pirmahan ang bagong testamento, ang kamay na minsang nagbuhat ng martilyo at nag-araros sa bukid ay bahagyang nanginginig dahil sa edad. Ngunit ang kanyang pirma ay matatag at malinaw. Sumunod si Dalisay, ang kanyang pirma ay elegante at puno ng desisyon. Tapos na. Ito na ang kanilang huling salita. Ito na ang kanilang tunay na pamana. Nang matapos na ang lahat at habang naghahanda na silang umalis, isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Attorney De Castro. May isa pa po akong bagay na kailangan ninyong malaman, sabi niya. Ang kanyang tono ay biglang naging seryoso. Kagagaling lang po ng isang mensahe mula sa korte. Huminto sila. Ang inyong mga anak, sabi ng abogado, ay nagsampa ng kaso. Hinihiling nila sa korte na ideklarang kayo ay legally incompetent o wala sa tamang pag-iisip
para pamahalaan ang inyong yaman. Lumipas ang 2 taon. Ang kasong isinampa ni na Silakbo, Dagsin at Himpapawid ay mabilis na ibinasura ng korte. Ang kanilang mga kasinungalingan ay hindi nanalo laban sa matibay na testimonya ng mga doktor, mga kapitbahay, at higit sa lahat, ang tahimik na dignidad na ipinakita ni na Dalisay at Ginhawa sa harap ng hukom. Ang kanilang kasakiman, sa huli, ang siyang naglantad sa kanila. Ang dating maliit na bahay ni na Biyaya at Liwayway ay isa na ngayong mas malawak at mas masayang lugar. Gamit ang bahagi ng mana, pinalakihan nila ito hindi para sa karangyaan, kundi para magkaroon ng mas maraming espasyo para sa pagmamahal. Ang likod bahay, na dati isang simpleng damuhan lang, ay isa na ngayong malagong hardin. Isang hardin na tinawag ni Ginhawa na ang hardin ng mga nahanap na kaluluwa. Dito, ginugol ni Ricardo ang kanyang mga umaga. Hindi na nag-iisa. Kasama niya si Mang Lito, ang dati niyang kasama, sa huling hantungan, na ngayon ay may tunay ng nangiti sa mga labi. Kasama niya si Aling Nena, na ang yakap-yakap na ngayon ay hindi na isang lumang litrato, kundi ang isang maliit na batang tumatawag sa kanyang lola. Ang pundasyon na kanilang itinayo ay naging isang kanlungan. Hindi ito isang institusyon, ito ay isang tahanan. Sa hapagkainan, hindi na lang sila 4. Sila ay isang malaking pamilya, isang pamilyang pinili, isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso ng nakaraan. Isang hapon, habang si Dalisay ay abala sa kusina, naghahanda ng merienda, narinig niya ang isang pamilyar na sigaw mula sa hardin. "Lola Dalisay! Lola Dalisay!" Napangiti siya. Iyon ang boses ng kanyang apo, ang 2 taong gulang na anak ni na Biyaya at Liwayway, isang maliit na anghel na nagngangalang Pag-asa. Ang batang iyon ang nagdala ng bagong liwanag, bagong tawa, at bagong kahulugan sa kanilang buhay. Pumasok si Ginhawa mula sa hardin. May dalang isang basket ng sariwang pinitas na kamatis. Mas malusog na siya ngayon kaysa noong mga nakaraang taon. Ang kanyang paglalakad ay hindi na mabigat. Ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. "Dalisay," sabi niya, at sa kanyang kamay ay may hawak na isang sobre. May sulat na naman, isang sulyap lang sa sulat kamay, at alam na ni Dalisay kung kanino galing. Iyon na ang pang-6 na liham mula kay Dagsin sa loob ng 2 taon. Ang mga nauna, puno ng mga banta, pagkatapos ay mga pakiusap, at sa huli, mga pekeng pagsisisi, ay diretsong sinusunog ni Ginhawa. "Anong gagawin natin dito?" tanong ni Ginhawa. Ang kanyang boses ay kalmado. Kinuha ito ni Dalisay. Hindi na niya naramdaman ang galit. Hindi na niya naramdaman ang sakit. Wala. Wala na siyang maramdaman para sa mga taong yon. Tinitigan niya ang sobre saglit. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, dahan-dahan niya itong pinunit. Pinunit niya ito sa gitna. Pagkatapos ay sa 4 na piraso, hanggang sa maging maliliit na confetti na lang ito ng nakaraan. "Gaya ng ginawa nila sa atin, mahal," mahina niyang sabi, habang inihuhulog ang mga piraso ng papel sa basurahan. "Itinapon na natin." Nang hapong iyon, nakaupo si Dalisay sa veranda, sa kanyang paboritong tumba-tumba. Pinagmamasdan niya ang langit na nagiging kulay ginto habang papalubog ang araw. Sa kanyang tabi, nakaupo si Ginhawa, magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay, gaya ng lagi nilang ginagawa sa loob ng mahigit 50 taon. Sa hardin, tumatawa sina Biyaya at Liwayway habang hinahabol si Pag-asa. Ang ibang mga kasama nila sa tahanan ay masayang nag-uusap, naglalaro ng dama, o simpleng nagmamasid sa kagandahan ng papalubog na araw. Ganito pala ang pamilya, naisip ni Dalisay. Hindi ito tungkol sa dugo.
Hindi ito tungkol sa obligasyon. Ito ay tungkol sa pagpiling manatili. Ito ay tungkol sa pag-ibig na ibinibigay nang walang hinihintay na kapalit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nagpasalamat. Nagpasalamat siya sa isang aral na napakasakit, ngunit napakahalaga. Minsan, kailangan mong mawala ang pamilyang iyong pinagmulan upang matagpuan ang pamilyang tunay na para sa iyo. At nang pumanaw si Ginhawa, makalipas ang 1 taon, payapa sa mga bisig ni Dalisay, isang tahimik na umaga ng tagsibol, ang kanyang huling salita ay isang bulong. Salamat. Ang kanyang testamento ay iniwan ng lahat kina Biyaya, Liwayway, at sa bagong pamilyang kanilang binuo. Para kina Silakbo, Dagsin at Himpapawid, ang iniwan ay 1 piso para sa bawat isa, kasama ng isang liham na nagsasabing, sa mga anak na tumalikod sa akin, nang ako'y higit na nangangailangan, iniiwan ko sa inyo ang eksaktong halaga na ibinigay nyo sa akin. Wala. Hindi palaging mabilis dumating ang katarungan. Ngunit kapag dumating ito, dumadating itong ganap. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Dalisay at Ginhawa. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa pusong handang kumalinga at magmahal ng walang kondisyon. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Ano po ang aral na inyong napulot mula sa buhay ni Dalisay? I-comment nyo lang po sa ibaba at ating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, ay share sa inyong mga kaibigan at pamilya, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli, paalam.